Ang mahaba kong buhok, ipinaayos din niya kaya gabing-gabi na kami nakabalik sa San Luis. Hindi, mag-uumaga na. At dahil madilim, pagbaba ko ng sasakyan, nagpanik ako na nawawalang bahay namin. Narito pa rin, wala akong binago. Si Sandro ang sumalubong sa akin na hinila agad ako sa kamay. Iginaya ko palapit sa tila higanteng mga bloke na kung ano sa dilim. Gasera lang ang ilaw na dala niya. Hawak sa isang kamay at ang ilaw ng headlight ng sasakyan. Tumatama sa daang lupa pa uwi sa aming bahay. Anong nangyari sa bahay namin? Pinalibutan ko lang ng container house. Pero dahil surprise, isasama kita sa loob at ikaw na ang humusga kapag binuhay mong mga ilaw. Posible ba talaga to? Sa tulong ng liwanag ng sasakyan, natanaw ko sa di kalayuan ng tila mga makinarya na ginamit at may isang crane. Alam mo, nakakatakot ka. Bulong ko. Kumakapit sa kamay niya, lamig na lamig ako. Napaka-imposible ng mga ginagawa mo. Pwede ba talaga itong mangyari nang wala pang 24 oras? Crane truck at machine ang nagkamada ng mga yan dito sa solar nyo. Movable din yan anytime. Dumapo sa bewang ko ang isa niyang kamay. Dumidiin sa laman kong mahahabang laliri. At gusto kong pakiramdam na dala niyon. Pasimple akong kinikilig at nag-iinit. Hindi ko maintindihan ang sarili ko kapag malapit siya. Hugis pabaligtad na yung container house nakaharap sa dagat, sa silangan. At nasa gitna niyon ng dati naming bahay. Na dahil sa laki ng mga container house, nagmukhang kulungan lang ng ibon na malapit ng magiba. 20 by 40 feet ang sukat ng bawat container house at inayos na may malaking space na bakante sa gitna kung nasaan ang aming bahay. Hala, Sandro, bakit mo to ginagawa? Tanong ko nang malapit na kami sa pintuan ng container house. Ibinababa niya ang hawak na ilaw sa harap ng pintuan nang makatapak na kami sa loob. Ang ilaw ng sasakyan sa daan nawala na. Nakita ko pang kasunod namin ng driver, naghahakot ng mga maleta at iba pa naming dala. Nang matapos, baka pabalik na uli sa syudad. Si Georgia ay kumaway lang sa akin bilang pamamaalam. Dahil dito, hinapit niya ako sa bewang at siniil ako ng mapusok na halik sa labi. Saglit lang dahil agad rin akong pinakawalan. Ang init niyon naiwan sa labi ko at ayokong aminin na gusto ko ng mas higit pa. Ang palad ko muntik nang dumiin sa dibdib niya. Seryoso ako na higit pa ditong intention ko. Pero patutunayan ko sa'yo na bibigyan kita ng oras na mag-isip. Haharapin ko muna ang mga problema at hindi kita mamadaliin. Sa kubo pa rin kami natulog dahil wala pang gamit sa bagong bahay kahit may kuryente na. Nakakonect daw yun sa mga Alestair, pansamantala. Sa tabi ko siya natulog at hindi ko uli pinigilan. Pero biglang bumuhos ang napakalakas na ulan at maya-maya inaramdaman kong yumayakap siya sa akin mula sa likod. Mahigpit. Manipis na pantulog lang ang suot ko. Pajama set at meron naman akong panloob ng maayos. Pero nilagyan niya ng una ng harap ng pagkalalaki niya. Natatama sa balakang ko. Mataas na ang araw nang magising ako. At matapos namin magkape, nagpaalam ako sandali. Akala niya magbabanyo ako kaya sinundan ako sa likod bahay. Dala ko ang dulos o itak na walang talim. San ka pupunta? Maghahanap ako ng herbs na madadala sa lola ng best friend ko. Herbs? Halamang gamot, sabi ko. Dito kasi sa amin, bihira ang may pera para makabili ng over-the-counter drugs. Umaasa lang ang marami sa herbs. At ang lola ni Helga, ang best friend ko, ang may pinakamalawak na taniman ng mga yon. Ayaw ni lola ng mga pasalubong na hindi naman niya makakain, kaya itong naisip ko. Kailangan mo ba talagang gawin yan? Ang ano? Na mag-abala pa sa mga bagay na walang kinalaman sa'yo. Paanong wala? Naguguluhan ako sa mentality niya. No man is an island. Magkakakonekta ang lahat ng mga buhay sa mundo. Bakit? Tinitigan ko siya. Yung ganitong bagay, hindi mo pa nagawa sa iba? Nagkamot siya sa batok. Hindi pa eh. Gusto mo bang malaman ang pakiramdam ng nagagawa ng magbigay ng maliliit na kabutihan para sa iba? Hindi. Napangiwi ako. Nagsisimula pa lang siyang magsalita. Biglang kumambyo nang makitang nadidismaya ako. Oo, susubukan ko. Isinama ko siya sa gilid ng bundok. Medyo malayo na sa aming bahay. Doon ako madalas nakakakuha ng mga kamarya at serpentina. At sa malapit sa ilog,
May ulasimang bato, pero yung isang malagong serpentina sa medyo mataas na lupa tumubo. Ako na, sabi ko. Hinila ko siya sa damit dahil hindi naman siya sanay sa madulas at maputik na daan. Hindi, ako na. Pilit niya. Magaling ang balance ko, kala mo ba? Nakuha nga niya pero nadulas siya at sa akin babagsak kaya sinalo ko na lang siya sa katawan at magkayakap kaming naglanding sa lupa. Ay! Para siyang puno ng saging na dumagan sa akin at napisa ako. Humalo agad sa hangin ang bango niya at nasinghot ko. Hawak pa rin niya sa kamay ang halaman at nakadagan sa akin. Nagkatitigan kami at nagbago ang lahat. Bumilis ang tibok ng puso ko at halos nahulaan ko na. Hahalikan niya ako at hindi niya yun mapipigilan. Mainit at malambot ang labi na sumakop sa akin. Umungol sa loob ng bibig ko nang malasahan ng ment sa aking hininga. Binitiwan niya ang halaman at pinailalim ang ulo ko sa malaki niyang kamay. Siniil ako ng mas mapusok na halik na halos sumama ang labi ko kapag nagbabago siya ng direksyon. Nangatal ako sa ilalim niya sa sarap ng pakiramdam na hawak niya ako. Nanlabo ang paningin ko. Nagmura siya at parang napasong umigkas palayo sa akin. Hinila ako sa kamay at pinagpagan ng aking likuran. Sumisikat pa lang ang araw. Gusto ko nang maging masamang tao. Napangisi ako, nagtatago sa loob ng palad ko. Wala namang problema sa akin ang halik na yon, Mr. Legaspi. Totoo, pero kung ibang lalaki, magwawala ako. Madali niyang nakuha ang puso ko. Ang tiwala ko, kahit na sabihing sobrang iksi pa ng panahong pinagsamahan namin. Naiwan sa hangin ng diwa ko nang hinaklit niya ako sa bewang at nilapat na agad niya ako sa pader na lupa at hinahalikan na uli ako sa bibig. Ang isang kamay ay nasa bato ko at ang isa ay nasa likod ng balakang ko. Idinidiin niya sa akin at saka ako nakaramdam ng takot. Sandro, pag-iisipan mo rin sa susunod kung paano ako bibiruin. Sumisingasing sa leeg ko, pakit sa puno ng tenga ko. Puno ng kabuktutan ng kanyang tinig at nanikip ang dibdib ko dahil doon. Nagbitiw ako sa'yo ng salita na maghihintay ako na magkusa ka. Pero hindi ibig sabihin na yun, kaya ko laging magpigil sa'yo. Ilang gabi na akong walang matinong tulog, Sunshine. Baka sa susunod hindi ko na ito mapigilan. Mamayang gabi, yun ang iniisip ko. Hindi yun, Banta. Hindi rin siya nagpapaalam at wala akong nagawa kundi lumunok ng sunod-sunod habang nakatitig sa mga mata niya. Hindi na ako humihinga ng umigkas uli siya palayo sa akin. Hinila ako sa kamay at pinulot ang halamang gamot sa lupa. Naglakad kami na hinihila niya ako pabalik sa bahay at wala na ako sa sarili ko na sumusunod sa kanya. Nag-init ang mukha ko at ang buong katawan ko. Ano ba itong iniisip ko? Bestie! Pinalinaw kong paningin ko nang marinig ko yon. Si Helga lang ang gagawa ng ganon, kahit nasan kami. Yung titili ng malakas basta nararamdaman ng aura ko sa Earth, kahit ilang araw lang kaming hindi nagkita. Tumatakbo ito palapit sa akin, pero agad na nagbagal nang makitang may lalaking nakahawak sa kamay ko at ayaw akong bitiwan. Sino ka? Anong ginagawa mo sa best friend ko? Naitulak agad nito sa dibdib si Sandro palayo sa akin. Para akong kinder na nakikipag-date sa college din na sinasamantala ko. Ganon. Ako na ang humarang dahil matindi pa sa simaron na kabayo ang best friend ko. Lahat susuwagin nito kapag ako na ang pinag-uusapan. Boss ko siya, Helga. Boss? Singhal nito sa akin. Hawak niyang kamay mo. Paano mo nasabing boss mo lang siya? Nadapa ako, nadulas at muntik na akong mahulog. Iniharang ko sa pagitan ng mukha namin ng dahong Maria, serpentina at ulasimang bato. Hinawi nito iyon. Wala akong pakialam sa mga yan. Marami niyan sa amin. Sino siya? Ipaliwanag mo sa akin. Then be my guest. Si Sandro ang nagpatiuna. Mag-usap tayo habang nagkakape. Pinakawalan na sa wakas ang kamay ko. Kumapit ako sa braso ni Helga nang tangkain itong sipain si Sandro sa likod ng binti. Hindi mo siya gusto? Malambing kong tanong. Pagmamahal lang ang nagpapakalma sa best friend ko. Hindi siya nadadaan sa kahit ano. Hindi ko siya gusto. Hinga nito. Mukhang mainitin ang ulo, mayabang, overconfident, at parang wala siyang amor sa mga pobre na gaya natin. Kita niyo na, ganyang katinik ang best friend ko. Bigla itong huminto sa paglalakad. Hindi na ako sasama sa inyo, deklara nito. Hindi ako makikipagplastikan sa mga taong kagaya niya.
Linawin mo agad kung anong pakay niya sa parting ito ng kabundukan. Dahil maliban sa gusto kanyang lahian, wala na akong nararamdamang maganda sa agenda niya. Isa siyang masamang espiritu na nagkatawang lupa. At lahat ng yon, naririnig ni Sandro. Pumihit siya at tinignan ng best friend ko. Nakipagmatigasan ng titig. Binalikan ako sa layon 2 dipa at hinatak ako sa bahay ng malakas padikit sa kanya. Pwede kang maglatag ng suggestions, pero sa huli, siya pa rin ang magdedesisyon kung gusto niyang malahian ko. Abat, dumipa na ako sa pagitan nila. Huwag kayong mag-away. Una kong hinarap si Sandro. Higit pa siya sa isang kapatid para sa akin. Kaya sana huwag mo siyang patulan. Tapos si Helga na hinahawakan ko sa kamay. Bestie, nagkape ka na naman, di ba? Chillax muna, ha? Hindi na ako bata. Alam na alam kong ginagawa ko. Tama bang magsigawan sila sa harap ko na ang topic ay malahian? Ano ko, inahing baboy? Nalungkot siya at suminghot na parang maiiyak. Niyakap ako ng mahigpit. Gusto ko itang iuwi ngayon sa bahay namin, ora mismo. Pero magtitiwala ako sa'yo dahil oo, nasa edad ka na. Pero makinig ka sa babala ko. Kapag hindi mo siya naitaboy ngayong gabi, magpaalam ka na sa bataan, Mare. Ang lalaking yan ay Mael. Promise! Naniningkit ang mga mata nito kay Sandro. Nakikiramdam naman ng huli. Tensyonado at hindi mapakali. Ano yung Mael? Nagmura siya sa tapat ng tenga ko. Tinapik ako sa noo. Bahala ka na nga, babae ka? Hinablot ang halaman sa kamay ko, tinalikuran na ako. Magpatawas ka sa lola ko mamayang hapon. Agad-agad. Hihintayin kita. Tiningnan ng masama si Sandro na para itong mangkukulam at nagmarsya na palayo. Wow! Si Sandro nang hawakan uli ang kamay ko. Ang tindi ng best friend mo. Oo, marami na siyang sinapak dahil sa akin. Nalungkot ako dahil itong unang beses na hindi pumunta si Helga sa bahay namin. Dati maghapon yung tatambay at magkakwentuhan kami. Unlimited, non-stop ng mga bagay na paulit-ulit na namin pinag-usapan. Minsan nga magdamag pa kahit nilalamok na kami at tubig na lang ang kinakape. Naku naman, dahil ba may bagong dumating, may isa ring mawawala sa buhay ko. Hindi mo pwedeng happy lang kami together. Hindi ko siya bibigyan ng dahilan na gawin yon. Si Sandro ang pumisil sa kamay ko. Pupunta ka ba sa kanila mamayang hapon? Tusong mata niya, namumula ang balat. Hindi ako magdududa na may balak siya sa aking masama. Pero nagduda ako sa kanya nang titigan niya ulit ang labi ko. At parang gusto na akong lahian dito mismo sa damuhan. Dahil ba sa utos ni Helga na kailangan ko magpatawas sa lola nito agad-agad? Hindi ko sigurado. Bahala na mamaya. Gusto ko na ayaw ko. Nalilito ako. Nagtrabaho ako sa kubo namin. Inayos ko lahat ng gamit at kalat. Sa labas, naririnig kong sigawan ng mga lalaking nagmamaniobra ng crane sa pagmamando ni Sandro. Hindi pa pala tapos ang bahay na ginagawa niya na parang Lego lang na binubuo ng team niya. Dating at alis ang mga delivery trucks ng iba't ibang gamit. At marami nagtataka kung bakit may kubo sa entrada ng magandang bahay na sinasagot ni Sandro ng, sa misis ko yan. Misis agad-agad? Titibok-tibok tuloy ang puso ko dahil sa bilis ng mga pangyayari. Nang sumapit ang 12:00, break time ng mga nagtatrabaho, umuwi siya sa kubo at ikinulong ako sa yakap nang maabutan akong naghuhugas ng plato sa lababo. Ang labi niya, hinalikan na agad ako sa balikat. Parang hindi na makapagpigil. Baka makulong ako at susunod na ako sa tatay mo. Mararahas ang paghinga niya at naipihit agad ako. Tayon-tayon lahat ng balahibo ko pati balahibong pusa. Buong katawan. Ang lalaking ito. Ginagawa akong makasalanan. Pag-angat ng mata ko, sa entrada, nagulat ako na may trapal na nakaharang at isinasayaw ng hangin ang magkabilang gilid. Bakit may harang? Sinisilip ka ng mga trabahador. Nahila na niya ang blouse ko para ilantad ang aking balikat. Ibigay mo to sa akin, Sunshine, kahit ito lang. Hinahalikan na niya ang balat ko. Basta ang kanyang bibig at napakainit ng kanyang hininga. Napapikit ako ng mariin nang bumaba pa ang bibig niya. Nagpapatuloy siya sa pagbulong. Hindi na ako makapag-isip. Makatulog. Lutang ako sa trabaho. Naglandas sa malambot kong balat ang bibig niya. Nagiiwan ng basang apoy at alam ko kung saan ang inaasinta.
pero humigit lang ako ng hangin nang sakupin na yun ang bibig niya at doon na maluktot ang kuko ko sa paa. Ano itong nararamdaman ko? Sandro, sumabunot ang mga kamay ko sa buhok niya, kasabay ng paglapat ng likod ko sa haligi ng bahay namin. Anong ginagawa mo? Nababaliw ako, hindi ko na kayang pigilan. Tiningala ko siya nang umangat sa akin at tinaplos kong mukha niya. Pwede ka pang humigit dito, Sandro. Yun lang at hinila niya ako sa kamay. Halos kinaladkad ako sa itaas ng bahay at halos itulak na ako pahiga. Hinila niyang balakang ko sa gilid ng papag na kawayan at nang malaya niyang maibuka ang mga yon. Parang may bombang sasabog sa loob ko. Itinulak ko siya. Umigkas ako. Naupo. Niyakap ko ang sarili ko. Magulong aking buhok dahil sa pagwawala ko sa ibabaw ng higaan. Napatitig ako sa kanya. Takot na takot ako. Ang lalaking ito. Tama yata si Helga na dapat akong magdahan-dahan. Fuck. Sat-sat niya. Nakatungo sa akin. Pinagmamasdan ako. Hindi ito gagana. Hindi ko na alam maggagawin ko. Inayos ko ang sarili ko. Nagpilit ako mag-isip ng ibang bagay. Ano kaya kung kumain na tayo? Natigilan siya. Napatitig sa akin. Gumuhit ang pagkaaliw sa mukha na nauwi sa pagtawa. Tama. Hinawi niya patalikod ang makapal na buhok. Gutom lang to. Hinila na ako sa kamay patayo. Ikain na lang nating dalawa. Pero nang naghahain na ako, nawala siya. At sandali lang ay narinig kong malakas na lagaslas ng tubig sa paliguan. Naligo siya ulit kahit kakaligo lang kanina. Bago na rin ang bihis niya nang bumalik at normal na ang kulay niya. Anong ginawa niya sa banyo? Namumula ka pa rin. Biro niya. Hinihilang bandehado ng kanin na may pandan. Naaamoy niya yon at napapalatak. Uy, ano to? Simbango mo. Mas lalo akong namula nang bumaba ang titig niya sa harap ko na parabang nakikita niyang hubog ko sa loob ng damit ko. Niyakap ko ang sarili ko, hiyang-hiya. Huwag mo na akong titigan. Sikmat ko sa kanya. Masyado siyang brusko at mabilis. Baka nga mapahamak agad ang bataan ko sa kanya. Nagtanong ako ng hindi nag-iisip. Sabihin mo, yung dila ba nakakasira ng innocence? Nagkatinginan kami. At kahit napakaseryoso ko, nagsimula siyang tumawa. Kasalanan mo to. Nilapitan niya ako at ikinulong ako sa maluwang na yakap. Kahit nakaupo ako sa papag at siyang nakatayo sa lupa. Bakit napaka-cute mo habang tumatagal? Parang gusto kong kunan ng video ang lahat ng ginagawa mo araw-araw. Hinalikan niya ako sa buhok. Hindi pa ako na-amaze ng ganito sa kahit kaninong tao sa buong buhay ko. Nilahalagnat ako dahil sa'yo. Itinulak ko siya. Kailangan ko yata ng Biogesic ngayon. Natigilan na naman siya at nauwi ulit sa pagtawa. Hindi Biogesic ang gamot dyan. Mamaya pag uwi ng trabahador, ituturo ko sa'yo. Anong gamot? Ginulo niya ang buhok ko. Huwag kang pumunta sa kaibigan mo. Tingnan mo na mamaya ang bago nating kwarto. At sabihin mo sa akin kung okay sa'yo ang kama at kung ano ang kulang. Sa pilyo ng kislap ng mata niya, alam kong may binabalak siyang masama. Pero iba ang dating sa akin niyon. Nagiging hamon. At ang mga bagay na ginagawa niya sa akin, parang mga bagong mahikan na hinihila ako sa naiibang mundo. Mundong mas makulay at nakakapanginig ng laman. At aaminin kong mas gusto ko yon kaysa sa mga orasyong Latin ng lola ni Helga. Nang mag-uwian ng mga nagtatrabaho, hinila ko ni Sandro sa bagong silid. May upper deck ang gitnang bahagi ng bahay. 2 patong yon. Samantalang mahaba ang 2 panig na nagkukulong sa kubo. Nagsisilbing rooftop ang itaas dahil sa metal screens na may maliit na poste. May dining area at sitting area at bakanteng espasyong isa pa. May rooftop din ang itaas ng silid namin at natukso kong puntahan yon habang nakabuntot siya. Pagdungaw ko sa kanya dahil nahuhuli siya, nakita ko nakatitig siya sa mga hita ko na masisilip sa aking maiksing palda. Hindi ako nagsusuot ng ganito pero sinadya ko dahil humahanga ako sa bilis niyang magtrabaho. At paano niya biglang binago ang buhay ko?
Malapit na ako sa pinakamataas na hagdan nang umangat ang isa niyang kamay at dumulas sa aking binti. Humagod yun pataas na agad akong nakaramdam ng malakas na kaba. Dalawang kamay niyang hinahawakan ng makinis kong binti na magkahiwalay na nakatapak sa magkasunod na baitang. Sandro, naghahangad na rin ang tinig ko. Nagiinit ako, halos hindi pa niya ako nahahawakan. Huwag natin itong pigilan, Sunshine. Bulong niya. Parang literal na apoy ang kanyang hininga na dinadarang ako at walang masasarap pa sa pakiramdam kundi magpalamon sa dala niyang apoy.